Makinig sa tamang tinig, wala kang mapapala sa taong walang kahulugan. Huwag hahayaan magkaya sa iba. Ako si Pexon. Maraming nagsasabing negatibo ako. Ngunit ang totoo, nagsasabi lang ako ng mga bagay mahirap umasa kung paulit-ulit tayo nalilito. Hindi sapat ang magaganda na salita kung walang tunay na pagbabago. Ngayon naman, naniniwala akong darating ang mas mabuting kinabukasan. Kung kikilos tayo at ipaglalaban ang ating kakapan. Bilang sangga, nais kong makita ang inobasyon para sa iyo. Hindi ako sumusuro. Pinipili ko lang maging realistiko upang siguro ang ating ipinaglalaban ay tunay na makakamit. Ako si Doña Victorina de los Reyes de Espadanya. Tingnan niyo ang eyes ko. Parang tunay na babaeng Kastila, hindi ba? Sinasabi kong mas maunlad at mas maganda ang lahat galing sa kanila. Kahit tinatawanan na nila ako sa likod, patuloy pa rin akong nagpapanggap. Ginagaya ko pa pati ang kanilang pananalita at kilos. Parang walang makapansin ako'y katutubo rito. Ikinakaya ko ang aking sariling wika at ugali ng bayang aking sinilangan. Akala ko kapag ganito, mas mataas ang tingin nila sa akin. Pero sa huli, ako lang talaga ang nagpapababa sa aking sarili. Balangkinitan, maraming lalaking naakit sa aking taglay na kagandahan. Ang malarosas kong pisngi at namumula kong mga labi. Mga balat kong kumikinang kapag nasisilayan ng sinag ng araw. Isang babae kung kanilang ilarawan ay walang halaga. Pero wala akong pake dahil ang aking kagandahan ay hindi nila kayang iwasan. Si Cabeza Tales, isang ama, isang magsasaka na inaalay ang buong buhay sa bayang hinahanap. Ang sakit ng lipunan na ito! Halika lang, tuklasin ang mundo-mundo ng isipan mo. Halika na, tuklasin ang mundo-mundo ng isipan mo. Kala nyo ba ang kapangyarihan Bawat patak ng aking pawis sa inyo? ay naging buhay ng lupang ito. Dapat ikaw ang nagsisilbi sa aming bayan nila. Kami nananaginip ng kisinang bawat nila. Dinadala Nasaan ang nakalaang prestisya para sa akin? mga ano'y mamulan. Sigaw na sumasalamisa, sumpa niyong magsibisa. Aming tuluyan na wala ng visa. At sinahulog di sinapuso bilang ng buhay ng tao. Panahon ko lang ipaglaban ng aking Ng sarili. mga huwag niyong kalilimutan na hawak-hawak na ang inyong trono. Naririnig niyo ba ako pangako na ba? Ngayon, ako naman! Mapapaalipin pa sa mga rehas mo. Di mabubuwan ng kahit anong masinda ang katotohanan ko. Ibon
sa inyong lahat. Ako si Kapitan Basilio, isang mayaman at makapangyarihan. Dating kapitan ng bayan ng San Diego. Dahil sa aking mataas na katayuan sa lipunan, ako ay ginagalang at kinikilala ng marami. Mahilig akong bumili ng mamahaling alahas kay Simon, sapagkat para sa akin, ang mga ito ay hindi lamang palamuti, kundi simbolo ng aking kayamanan, kapangyarihan at prestihiyo. Naniniwala akong ang isang taong may mataas na katayuan ay dapat makita at hangaan ng lahat. Ako si Kapitan Basilio, isang taong may impluwensya at mataas na katayuan sa lipunan, at sa isa sa mga katauhang matatagpuan sa El Filibusterismo. You ain't got to worry about my clothes, 'cause I got my t-shirt and my panties on. Just how you like it. T-shirt and my panties on. Waiting for you. T-shirt and my panties on. You can't deny it. T-shirt and my panties. Got my t-shirt. Ako ang target ng aura mong mapang-akit. Kuha sa bawat galaw, nakapikit pero ikita na ako. I like it, pag sa'kin ka pabalik-balik, ang unang pinupuntahan. Dear Charo, Kinas Charo, wala man lamang tatak ng corona. Ano ito? Anong kagamitan nito? Ako? Sino ako? Yo soy el Kapitan General, representante del Rey de España. Ako si Kapitan General, ang kinatawan ng Hari ng Espanya at ang pinakamataas na pamahalaan ng Kastila sa Pilipinas. Sa aking mga balikat nakasalalay ang pagpapanatili na kayusan ng buong puluan. Marami ang malapit sa akin, mga praile, mga pinunong bayan, at maging ang mga mamamayang naghahangad ng katarungan. Hindi ako hari, ngunit ang aking salita ay may bigat na sinusunod sa buong kapuluan. Ako, ang Kapitan General. Ako si Tano o Carolina, anak ako ni Kabesang Tales. Dahil sa kahirapan, napilitan akong maging gwardiya sibil. Akala ko noon, iyon ang tamang paraan para matulungan ang aking pamilya. Ngunit sa huli, nasaktan ko ang sarili kong ama at mga kababayan. Ako si Tano, isang anak na napilitang pumili sa pagitan ng tungkulin at pamilya. Sino nga ba si Simon? Ngayon, ating tuklasan kung sino siya. El que no sabe mirar atrás, no puede comprender el presente. Or in other words, he who does not know how to look back cannot understand the present. I am Simon, once known as the Customer Ibarra, a man who believes that adaptation and kindness can feed a nation. Instead, I was betrayed. Everything I loved was taken away from me. That's why I came back, not to beg for mercy, but to seek justice for my people. Yet I have learned that revenge is like fire. It does not only destroy your enemies, it slowly consumes your own soul. Again, ako si Simon, isang mga alahas at isang taong sugatan sa nakaraan. Isang paalala ng tunay na kalayaan na hindi lamang makakamit sa pot, kundi sa pag-asa, tapang, pagmamahal sa bayan. Ako nga pala si Benzaib, isang simpleng tao na may malaking pangarap at isang pusong mandang matuto at maglingkod.
Lumaki ako may paniniwala na ang kahalagahan ng tao ay wala sa kanyang pangalan o yaman, kundi sa kanyang kabutihang loob, sipag at respeto sa kapwa. Masipag kong haharapin ang mga hamon, handang makinig sa opinyon ng iba, at laging bukas sa mga bagong kaalaman at karanasan. Narito ako hindi lamang para ipakilala ang aking sarili, kundi para makipagkaibigan, kipagtulungan at maging isang bahagi ng isang maayos at masayang samahan. Maasahan rin ninyo ako magiging tapat, masipag at maasahan ako kasama sa lahat ng ating gagawin. Salamat. Kilala mo si Asagani? Tara, alamin natin! This is Asagani! Ngayon, pag-aalalan natin ang buhay ko. Kilala nga pala akong matalino, makata, at estudyante sa Manila. Wow! Ako nga pala ang tagapangalaga ni Padre Florentino at tagapag-aruga. Kasintahan ko nga pala si Paulita Gomez at iniwan ako para kay Juanito Palaez dahil siya ay mayaman at sa mga influensya ng tao. Ako nga pala si Sagani at humihiling ako ng wikang akademyang Espanyol para sa pagkakapantay ng pag-aaral gaya ng Espanyol. Sa bandang huli, nalaman ko ang plano ni Simon na pasabugin ang kasal ni Paulita at Juanito. Sa bandang huli, kahit nasaktan ako ni Paulita, pinili ko paling iligtas ang mga tao at itapon ang bomba sa lawa. Ako, si Kapitan Tiago. Akala ko noon, ang pagsunod sa mga makapangyarihan ang magbibigay ng kapayapaan. Ngunit napagtanto kong walang kapayapaan kung taliwas sa konsensya ang aking mga ginagawa. Ako si Paulita Gomez, pamangkin ni Doña Victorina. Mayaman, maganda, ngunit nakahali-halina. Taglay kong kakitan ay pumupukaw ng mga mata. Ngunit, malihim na lungkot na ako lamang may dala. Marami ang nagsasabing ako'y pinagpala, na tila ang buhay ko'y kay dali at kay ganda. Ngunit, hindi nila batid ang aking pasanin, na sa bawat ngiti ay may buhang kinikim-kim. Kinailangan kong mamili sa landas na hindi madali. Si Sagani na aking tinatangi, o si Juanito at ang kanyang salapi. Si Sagani, pag-ibig ang hatid sa aking puso. Ngunit ang kanyang landas ay puno ng unos at gulo. Si Juanito na may sagana sa yaman at karanyaan. Ngunit puno ng init ng tunay na pagmamahalan. Ano ba ang dapat kong piliin? Pusong tapat o gintong naglilingin? Pag-ibig ng wagas ang aking hahabulin? O kinabukasang marangyang ang aking tatahakin? Ako ba'y mahina dahil ako'y natakot? O isa lamang babaeng sa tadhana'y naikot? Hindi man lahat tayo'y nagkahangad ng payapa. Ngunit, bakit ang kapalit nito ay luha at pagdurusa? Si Sagani na aking kinahang. Ay! Yung assignment ko pa pala. Ha? Kanina to? Dahan lang, dahan lang. Ako si Romena Penchang, ang mayaman at madasaling amo ni Huli. Pinapadalhan tayo ng Diyos na maparusa dahil tayo ay makasalanan.
o may kamag-anak na makasalanan. Dapat sana'y tinuturoan natin ng kabanalan, subalit hindi natin ginagawa. Isa kang kawawang nilalang. Ako si Kabesang Andang, ang ina ni Placido Penitente. Sa kabila ng aming kahirapan, nagsikap ako mapag-aral ang aking anak. Dahil naniniwala ako, ang edukasyon ang susi sa magandang kinabukasan. Nagtiis ako at nagsasakripisyo upang matusdusan ang kaniyang pag-aaral, kahit kapos kami sa buhay. Bilang isang mapagmahal na ina, lagi kong inuuna ang kapakanan ng aking anak at umaasa akong makamit niya ang tagumpay na hindi ko naranasan. Ako si Padre Melon. Ako ay isang pare at profesor ng pisika. Mahilig magpahiya sa mga mag-aaral at magbigay ng hindi makatarungang parusa. Pinapakita ko ang sirang-sirang sistema ng edukasyon. Sa ganda mong taglay, sila'y maaaking kapag Ako si Huli, anak ni Kabesang Tales at kasintahan ni Basilio. Bukod sa taglay kong kagandahan, ako ay larawan ng isang Pilipinang makadiyos, matiisin, mapagmalasakit at mapagmahal. Hindi na ako nakapag-aral dahil sa pagkakabaon ng aking ama sa utang. Kinailangan kong magpaalila kay Hermana Penchang upang makapagbigay ng salapi sa mga humuli sa aking ama. Nang ako'y mawalan na ng pag-asa, napilitan akong humingi ng tulong kay Padre Camora upang mailigtas ang aking ama at si Basilio. Ngunit ang tulong na aking inaasahan ay may kapalit na hindi nararapat at taliwas sa aking kalooban. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagdurusa, patuloy akong lumapit sa Diyos. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Placido Penitente, isang mag-aaral mula sa Batangas na nag-aaral sa Maynila. Pangarap kong makapagtapos, ngunit madalas akong mawalan ng pag-asa dahil sa hindi makatarungang sistema ng edukasyon. Ako si Placido Penitente, isang kabataang naghahangad ng tunay na edukasyon at isa sa mga tauhan ng El Filibusterismo. Si Makaraig. Kilala ako bilang isang mayamang mag-aaral. Ako rin ang mayamang kaibigan ni Basilio at Isagani. Nakaisa rin sa kanilang hangaring magkaroon ng Akademya ng Wikang Kastila. Isa ako sa mga kalaguma sa pag-unlad ng akademikong larangan ng wikang Kastila sa Pilipinas. Karunungan ang gigising sa bayan at handa akong may paglaban upang makamtan ang tagumpay.
nasa atin ang tagumpay. Kung ayaw ibigay ng pamahalaan ito sa atin, likhain natin ito. Marami ang nakakilala sa akin bilang isang pari. Ngunit higit doon, ako ay Pilipino. Hindi ko pagpapalit ang aking pagkatao para sa pabor ng sinuman. Ang aking pananampalataya ay hindi para sa mga makapangyarihan, kundi para sa katotohanan at sa bayang sinilangan ko. Hindi na makalaya, pinagdala mo ko bawat gabi. Ako nga pala ay isang estudyanteng hindi alam kung saan patutungo ang aking buhay. Ang tanging gusto ko lang ay magkaroon ng suspension, di lang isa, kundi buong taon. At sa aking buhay, palagi rin akong nagkakating classes. Ang dahilan ko, may sakit ako at yun lang dinadahilan ko palagi. Kaya huwag niyo akong kalilimutan. Ako nga pala, si Tadeo Gabriel ng El Filibusterismo. Ako si Padre Fernandez, alagad ng Diyos na may sarili paninindigan. Di nagpapapekto sa nais na nakakarami. Dominikong may liberal na paninindigan. Bilang kura, kilala bukod tanging kura na modelo sa mabuting pag-ugali. Ako si Don Timoteo Pilaes, isang mayamang negosyante at may-ari ng malalawak na lupain. Sa bawat hakbang ko, lalo kong pinalalawak ang aking kayamanan at impluensya. Naniniwala akong ang tagumpay ay nakakamit ng taong marunong samantalin ang bawat pagkakataon. Kasama kong aking anak na si Juanito. Hangad kong makita siyang mapangasawa si Paulita Gomez upang higit pang umangat ang pangalan ng aming pamilya. Ang kinabukasan ng aming angkan ang lagi kong inuuna. Habang lumilipas ang panahon, patuloy kong pinalalawak ang aking mga ari-arian para sa akin. Ang lupa hindi lamang pag-aari, ito ay tanda ng kapangyarihan at tagumpay. Isa na namang kasulatan, isa na namang lupain ang napasa kamay ko. Bawat lagda ay patunay ng aking tagumpay at ng aking impluensya. Ngunit sa mundong aking ginagalawan, ang yaman at kapangyarihan ang tunay na sukatan ng tagumpay. Muli, ako si Don Timoteo Pilaes at ito ang landas na aking pinili. Juanito Pilaes, anak ni Don Timoteo Pilaes. Isa akong estudyanteng may dugong mistizo at kilala bilang paborito ng aking mga guro. Madalas ninyo akong makitang palabiro, madiskarte at marunong sumang-ayon sa sitwasyon upang makuha ang aking mga nais. Sa aking buhay, higit kong pinahalagahan ang pagkakataong makaangat sa lipunan. Sa huli, ako ang naging asawa ni Paulita Gomez kahit dati siyang kasintahan ni Isagani. Marami ang humusga sa aking mga naging pasya.
Ngunit para sa akin, ito ang landas na aking pinili. Lubos na gumagalang, Juanito Belaez. Magandang araw! Ako si Vanessa May Sabado. Pero bago ko sumilan ang aking pagpapakilala bilang isang tauhan ng El Filibusterismo, ano nga ba ang El Filibusterismo? Ang El Filibusterismo ay nangangahulugang ang paghahari ng kasakiman na kung saan ito ang ikalawang nobelang isinulat ni Dr. Jose Rizal. Di ba ang exciting? Pero Ako, si Paulita Gomez. Maganda, matalino, at mayaman. Pero teka, hindi naman ako kasing ganda ni Paulita Gomez, hindi din ako kasing talino niya, at mas lalong hindi mayaman. Wala nga akong suot-suot ng mga alahas eh. Paano ba yan? Maling tauhan pala? Hay nako. Sa totoo lang, ang aking tauhan talaga ay si Hermana Bali. Kaya panoodin niyo na lang po ang ginawa kong video bilang Hermana Bali. Ako, si Hermana Bali. Kilala ko sa aming bayan bilang isang mapagbigay, matulungin, at higit sa lahat, ang pagiging mabait. Itinuring ko din na parang sarili kong anak si Huli sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya at pagpapayo. Isayaw mo ako sa gitna ng ulan, mahal ko. Kapalit man ito'y buhay ko. Ako si Kapitana Tika, ang asawa ni Kapitan Basilio at ina ni Sinang. Alexa? Magandang araw. Ako si Sinang, isa sa mga matalik na kaibigan ni Maria Clara. Kilala ako sa pagiging mabait, masayahin at tapat na kaibigan. Ipinapakita ng aking karakter ang kahalagahan ng tunay na pagkakaibigan, katapatan at pagmamalasakit sa kapwa. Ako, si Sandoval, isang estudyante ng Kastila, nakapanalig ng mga mag-aaral sa usapin ng akademya ng wikang Kastila.
Ako si Ginoong Pasta, isang abogado na naninirahan sa Manila noong panahon ng mga Kastila. Ang aking tungkulin ay magbigay ng payo sa mga kliyente at magpayo ayon sa batas. Kilala ko bilang maingat, matalino at palaging pinag-iisipan muna ang bawat hakbang bago kumilos. Bilang isang abogado, kailangan kong maging maingat sa aking mga sinasabi at ginagawa. Kaya sa halip na direktang sumuporta, pinili kong magbigay ng payong ligtas at umiwas sa anumang gulo. Sa aking karanasan, natutunan ko na hindi lahat ng tama ay madaling ipaglaban, lalo na kung may kapalit na panganib. Kaya mas pinili kong maging maingat upang mapanatili ang aking posisyon at kaligtasan. Sa huli, ang pagiging abogado ay hindi lamang tungkol sa talino, kundi pati na rin sa tamang paghusga at pag-ingat sa bawat desisyon. Ako si Basilio. Ang aking kapatid ay si Crispin. Ang aking namang magulang ay si Sisa at si Pedro. Ako si Don Tiburcio de Espadanya na nagpapanggap lamang na doktor. Asawa ko si Doña Victorina na sadyang gustong tingalain ng mga tao bilang mayaman at isang marunong na Kastila. Sa tuwing nag-aaway kami ng asawa ko, ay tinatanggalan niya ako ng pustiso upang parusahan. Pinagawan niya ako ng pustiso para mapagkamalang tunay na doktor at may mataas na estado sa buhay. Subalit, ako'y hamak na kaawa-awa lamang na Pilipino. Dinamitan lamang ng naropa nang sa ganoon ay pinalain tulad ng aking asawa. Pautal-utal akong magsalita sapagkat hindi ako sigurado sa aking mga sinasabi. Baka magalit na naman ang aking asawa at ako'y parusahan dahil sa kahihiyan na magagawa ko.